At ito na nga pala ang pagpapatuloy ng kwento. Episode 3 at 4. Ang isang otako na tulad ni Takuya, ay hindi kailanman naisip na balang araw ay makakatanggap siya ng imbitasyon, mula sa dalawang pinakasikat na babae sa klase. Samantala, hindi naman tumigil si Kay sa pambubuska at pang-aasar kay Amane. Marahil ay ito ang unang pagkakataon na aktibong nag-imbita si Amane ng isang lalaki na lumabas ng mag-isa. Kaya naman, upang maiwasan ang maling akala, mabilis na ipinaliwanag ni Amane na ang kanilang pupuntahan ay hindi lang para sa dalawang tao, kaya walang masama kung tatlo silang pupunta. Dahil dito, nagmungkahi si Kay ng isang patas na plano, ang bawat isa sa kanila ay magkakaroon ng hiwalay na oras para makasama at makapagsalita kay Takuya, at pagkatapos ay magpapalitan sila ng turn. Sa daan patungo sa tindahan upang bumili ng mga opisyal na anime merchandise, may dalawang lalaki na hindi maganda ang tingin kay Amane, na nagdulot ng takot kay Takuya hanggang sa mapilang na lang siya. Ngunit nang tignan sila ng masama ni Amane, ay nanlamig sila sa sobrang takot. Nang nagmamadali silang umalis, marahang humingi ng paumanhin si Amane kay Takuya dahil ang kanyang mga mata ay medyo nakakatakot minsan, pero napakapakinabang naman sa mga oras na tulad nito. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita ni Takuya na napakakul ng dalaga, ganap na kabaligtaran sa imahe ng isang otako na kasing pangit niya. Matapos iyon, pareho nilang nabili ang gusto nila, at ang pakiramdam ng kasiyahan ay tuluyang kumalat sa kanila. Pero sa pagkakataong ito, nais ni Takuya na malaman ang higit pa tungkol sa nakababatang kapatid na minsan nang binanggit ni Amane. Sa wakas, inamin ni Amane na siya ay nag-iising anak lang pala. Noong una, inakala ni Takuya na mayroon itong nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit lumabas na ito ay isang kapitbahay na batang babae na madalas pumunta sa kanila para makipaglaro at tinatawag siyang ate, kaya naman naging parang tunay na kapatid na rin ang turingan nila sa matagal na panahon. Dahil masyadong komplikado ang paliwanag, sinabi na lang niya ito ng ganoon noon para mas madali. Agad namang nagkaroon ng interes si Takuya, dahil ang batang iyon ang tamang manunood para sa anime na Shining Light. Hindi nagtagal, lumipas ang isang oras, at turn naman ni Kay. Dahil kulang ang oras para panoorin ang buong pelikula, nagpasya siyang bumalik na lang sa mall. Bilang ganti sa nakakahiyang kwento sa supermarket noong nakaraan, walang tigil na binadeo ni Kay si Takuya gamit ang iba't ibang kakatwang filter na nagdulot sa lalaki ng kahihiyan at kalungkutan. Matapos i-save ang video, bigla niyang hinayla si Takuya para sumayaw. Sa pagkaalam na ang lahat ng ito ay nire-record, sobrang nahiya ang binata na parang gusto na lang niyang maglaho, ngunit dahil napakasaya ni Kay, unti-unti si Takuya na maglaro ng gotcha. Ibinahagi naman ni Kay na bago ang araw na ito, masaya lang siya kapag kasama ang kanyang pamilya at mga kaibigan, at hindi pa kailanman nag-iisip tungkol sa pag-ibig, ngunit ngayon ay nagsisimula na siyang magkaroon ng kaunting palit sila ng pwesto, nang hindi binibigyan ang lalaki ng pagkakataon na mag-usisa. Matapos ang kanilang labis na paglalaro, ang kanyang mga magulang, maaari lamang siyang magturo sa loob ng maikling sandali bago umalis. Sa sandaling umalis siya, agad na nakalimutang mag-aral ng dalawa, at lumingon para magpaligsahan kung sino ang mas magandang gumuhit ng mga karakter sa Shining Beach. Sa kanilang pag-uwi, nang maghahanda ng tumawid sa kalsada, aksidenteng nagkatamaan ang kanilang mga kamay. Ang komportableng kapaligiran sa pagitan ni Takuya at Amane ay biglang naging ilang at medyo nakakalito. Sa mismong crossing, pasan ang mga bagay na magpaparamdam sa kanya ng hindi komportable. Sinubukan ni Takuya na dalhin ang usapan tungkol sa seryeng Flash Dragon. Ngunit nang makita niyang naglabas si Amane ng isang serye ng mga limited edition na damit, ang kanyang mga ligaw na isipin ay agad na naglaho. Sinabi ni Amane na sila ng kanyang kalaro ay nagkokolekta ng magkasama dahil palagi niyang gustong makarinig tungkol sa seryeng iyon. Nang 2 taon dahil nakita niya na ang hobby na iyon ay hindi na angkop para sa mga mag-aaral sa mataas na paaralan. Matapos imbitahan ang bata na lumabas muna ng silid, ipinagpatuloy ng dalawa ang kanilang pagguhit. Sa pagkakataong ito, nagpusta sila, kung mananalo si Takuya, kailangang sundin ni Amane ang anumang kahilingan niya. Kaya natakot si Amane, na baka jabolan siya nito. Ngunit, ang limited edition card lang pala ang tinutukoy ni Takuya. Kung ikukumpara noong una, iniisip ni Amane na mas madali ito para sa kanyang sarili.
Nagsimula ang kompetisyon, at bilang resulta, natalo ng matindi si Amane hanggang sa punto na gusto na niyang magmaktol sa asar. Mabilis na natapos ang midterm na kompetisyon, at inanunsyo na ang mga marka. Sa pagkakataong ito, tanging si Amane lang ang bumagsak sa kanila. Samantala, naramdaman naman ni Kay na ang distansya sa pagitan niya at nito kuya ay unti-unting nagbabago, at medyo nagselos siya sa pagiging malapit ng dalawa. Kaya naman, inimbite niya ang lalaki na lumabas habang nangangakong panunuurin nila ang natitirang bahagi ng pelikula. Sa sinehan, tinanong niya ito kung ano ang gusto nitong panoorin, at ang lumabas sa screen ay ang pelikulang Zombie vs. Shark. Nang mapagtanto na nagustuhan ito ng lalaki, natuwa si Takuya ngunit sinubukang magpigil dahil natatakot siyang baka mabugnot si Kay. Maya-maya, nagsimula na ang palabas. Noong una, nag-alala si Takuya na baka mabugnot si Kay, ngunit hindi niya inaasahan na maaantig ang dalaga hanggang sa mapaluhan ng mailigtas ang pangunahing karakter. Matapos ang pelikula, ipinagpatuloy niya ang paglalakad kasama si Kay. Habang naglalaro sa arcade machine, aksidente niyang nakita ang nakapokus na mga mata ng dalaga, at muling bumilis ang tibok ng kanyang puso habang sinisimulang pakinggan ang sarili niyang nararamdaman para sa grupo. Matapos kumuha ng larawan sa photo booth, napansin niya na ngayon ay hindi nagpinta ng kuko si Kay. Nang tapat niya itong purihin, hindi na nagulat ang dalaga. Noong una, hindi kayang tumingin ng diretsyo ni Takuya sa mata ng ibang tao, ngunit ngayon ay malaki na ang kanyang ipinagbago, at ang lahat ng iyon ay salamat kay Kay. Habang tumatagal ang kanyang pagtitig, lalo siyang naaantig sa ganda ng dalaga. Sa pag-uwi, hindi mapanatag ang kanyang puso sa takot na baka sa isang maling hakbang pa ay tuluyan ng matuno ang kanyang damdamin. Kinabukasan, hindi nag-atubili si Amane na magtanong kung anong pelikula ang pinanood ng dalawa. Sa kanyang isip, kung ang sagot ay isang sikat na romance film, malaki ang posibilidad na may namumuong feeling sa pagitan ng dalawa. Ngunit nagulat siya, nang ang sagot ay Zombie vs. Sharks. Bagamat hindi niya maintindihan kung bakit ganoong klaseng pangit na pelikula ang napili nilang panoorin, kahit paano ay napanatag siya na walang romansa na nangyari sa pagitan ng dalawa. Sa sandaling iyon, napagtanto niya kung bakit masyado niyang itinutuon ang kanyang isip sa relasyon ng dalawa. Sa oras na iyon, binanggit ni Kay na kumuha sila ng larawan sa photo booth. Nang marinig iyon, naisip agad ni Amane na tama ang kanyang hinala na nag-date ang dalawa. Ngunit nang makita ang nakakatawang filter ng zombie village killing fish sa mga larawan, napagtanto niya na naging masyadong advance lang pala ang kanyang pag-iisip. Biglang may isang larawan na nahulog mula sa album. Agad na binawi ni Kay ang larawan. Nagulat si Takuya nang makita ang larawang iyon at nagsimulang mag-isip ng kung ano-ano, habang si Kay naman ay nagmamadaling tumakbo patungo sa banyo na tila natataranta. Mabilis na nahulaan ni Takuya na ang taong iyon ay maaaring kasintahan ni Kay. Sinabi naman ni Amane na parang hindi pamilyar ang lalaki, hindi pa niya ito nakikita kailanman, at hindi ito mukhang tatay ni Kay. Kung kasintahan ito ay mas mabuti pa, ngunit paano kung ito ay isang komplikadong relasyon? Naramdaman ni Takuya na hindi niya kayang tingnan ng diretsyo ang dalaga. Bilang isang mahalagang kaibigan, ayaw niyang mapunta sa maling landas si Kay. Sumama rin si Amane sa pag-uusap at sinubukan nilang pakiusapan ang dalaga nang lumabas ito. Sa huli, bago pa mauwi sa iyakan at tawanan ang sitwasyon, ipinaliwanag ni Kay na ang lalaki sa larawan ay ang sarili niyang kuya. Ang kanilang pamilya ay may 5 magkakapatid, at bata pa lang siya ay mahilig na siya sa mga bearhead accessory, lalo na ang laging isinasabit ng kanyang kuya. Bago umuwi, sinabi ni Amane na kung may anumang problema si Kay ay maaari itong lumapit sa kanya dahil tunay siyang nag-aalala rito. Sa pagdinig ng tapat na pag-aalala ng kaibigan, lalong bumilis ang tibok ng puso ni Kay. Hindi nagtagal pagkatapos nyon, nag-organisa ang paaralan ng isang sports festival. Sumali si Kay sa paligsahan ng table tennis, habang si Amane naman ay sa basketball. Pareho silang sobrang kinakabahan doon, ngunit may tiwala pa ring ngiti si Amane dahil alam niyang isa siyang magaling na shooter. Bagamat hindi siya magaling kumanta, sumayaw, o mag-rap, pagdating naman sa basketball, ay mala Kyrie Irving naman ang kanyang galawan. Maya-maya, nagsimula na ang laban. Halos ibuhos na ni Amane ang lahat ng kanyang ball handling skills, na naging dahilan upang lumikha siya ng malaking kalamangan sa mga kalaban.
Habang nakatayo sa labas para mag-obserba, narinig ni Takuya ang usapan ng mga estudyante na noong nasa national team pa si Amane, palagi itong seryoso at walang emosyon habang naglalaro. Maya-maya, sinubukan ni Amane na hanapin si Takuya ngunit hindi niya ito agad makita, na nagdulot ng kaunting kirot sa kanyang puso. Ngunit ang isang ngiti mula sa dalaga ay sapat na upang magkaingay ang mga tao, at salamat doon ay natukoy niya kung nasaan si Takuya. Kaya naman, lalo siyang nagsumikap sa kompetisyon. Kung hindi niya gagalingan, baka mawalan siya ng chance kay Takuya sa oras na tuluyang makuha ni Kay ang damdamin nito. Ang kanyang mayabang na personalidad ay nariyan pa rin, na nagpapaisip sa kanya na sinusubukan niya lamang magpa-impress. Sa huli, nagawa niyang maipanalo ang laban, at tinambakan pa ito. Samantala, sa table tennis game hindi masyadong magaling maglaro si Kay. Ngunit, dahil sa maraming mga tao nakatayo sa paligid upang manood, pinilit niya ang sarili at nagawa ring maipanalo ang laban. Maya-maya, nang turn na ni Takuya, naglaro siya ng baseball. Bagamat patuloy siyang nabibigo, sinubukan niya pa rin ang kanyang makakaya upang maipanalo rin ang laban. Hindi sinisi ng koponan ang mga pagkakamali ni Takuya, bagkus ay humanga pa sila sa kanyang katatagan. Sa oras na ito, napansin ng lahat na ang dalawang pinakasikat na babae sa klase ay nakatayo sa gitna ng karamihan. Matapos ang laban, sinabi ng dalawang dalaga na sasali sila sa selebrasyon kasama ang ibang koponan at ninais nilang isama si Takuya, ngunit tumanggi ang lalaki. Pagkatapos nyon, inimbita siya ng dalawa na magkaraoke, at sinabihan siya na maaari siyang kumanta ng ilang mga cute na kanta. Sobrang nasabik si Takuya, sa pakiramdam na ito na ang bihirang pagkakataon na magkakaraoke siya. Narinig iyon ni Kay at masaya siyang binati, habang si Amane naman ay nais ding sumama dahil hindi pa niya nasusubukang kumanta ng awitin mula sa seryeng Shining May. Bukod doon, sa darating na bakasyon sa tag-init ay maaari din silang pumunta sa dalampasigan upang bisitahin ang lokasyon ng Summer Diary. Agad namang sumang-ayon si Amane. Mabilis na lumipas ang oras, natapos ang semestre, at agad na hinailan ng dalawang dalaga si Takuya patungo sa karaoke. Noong una ay akala niya ay nagustuhan siya ng mga ito bilang lalaki, ngunit nang marinig ang tungkol sa hilig nila sa Shining May, agad niyang naintindihan ang tunay na intensyon. Habang pumipili ng kanta, kapwa nasa sabik sina Kay at Amane, habang nag-uusap kung kakanta ba si Takuya o hindi. At tulad ng inaasahan, si Takuya ay isang tapat na tagahanga. Inanunsyo niya na ang kakantahin lamang niya ay ang pambungad na awitin ng Shining May, at pagkatapos ay itinaas ang volume na nagdulot ng pagkagulat sa dalawang babae. Ngunit agad din niyang napagtanto na naging masyado siyang pabibo, na tila ba aksidente niyang nabulabog ang kanyang mga kasamahan. Pagkatapos nyon, sabay-sabay silang tatlo na kumanta, at ang kapaligiran ay naging mas masaya kaysa sa dati. Sa oras ng pahinga, biglang nagkomento si Takuya na si Kay ay kamukhang kamukha ng karakter na si Meichi sa Shining May. Ganoon din ang naging isip ng dalaga. Nang buksan ang orihinal na video ng karakter, nagulat si Kay nang malaman ang kwento tungkol dito bago pa ito ikinwento kay Takuya, na nagdulot sa lalaki na mas lalong matulala sa pagkamangha. Kinalaunan, kumuha ng tubig si Takuya para kay Kay, ngunit nakalimutan pala niya kung nasaan ang sariling niyang baso. Kukuha na sana siya ng bagong straw ngunit biglang pumasok si Kay, sabay dampot sa dalang tubig ni Takuya upang uminom. Nang makita ang eksenang iyon, agad na nagbago ang mukha ni Takuya. Kung maling baso ang nakuha ng dalaga, hindi ba't maituturing iyong isang hindi sinasadyang indirect kiss?